Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Selena. Taong 1950, Bataan. Sa isang bayan ng San Ramon, Bataan, naninirahan ang kambal na Selena at Cecilia. Mga dalagang kilala sa kanilang kagandahan, talino, at higit sa lahat ang pagiging kambal nito. Napakabihirang pangitain ang kambal na residente sa munting bayan, kaya naman kagad nilang nakuha ang atensyon ng mga taga roon. Simula pa lang pagkabata, para silang iisang kaluluwa sa dalawang katawan. Parehong matulungin, masiyahin at masipag ang mga ito. Gayunpaman, makikita kagad ang pinagkaiba ng kambal. Si Selena ay mas tahimik, mapagmasid, kumpara kay Cecilia na mas palatawa at mahilig makipaglaro. Isa pa sa kanilang pagkakaiba, hindi kailanman nagsinungaling si Selena. Lumaki ang dalawa sa pangangalaga ng kanilang magulang, ang amang si Mang Joseph, isang kilalang albularyo sa lugar, at ang inang si Aling Rosa, isang tahimik na may bahay ngunit parang palaging may iniinda. Nang sumakabilang buhay ang ama, mas lalong naging malapit ang kambal sa isa't isa. Lingid sa kanilang kaalaman, dala-dala pala ng isa ang sumpa na matagal nang nakatago. Pagtungtong ng 18 anyos ng dalawa, doon na nagsimula ang pagbabago. Napansin ng ilang residente na ang alagang hayop tulad ng mga manok, kambing at baka unti-unting nawawala. Wala nang lamang loob at tila may sumipsip ng kanilang dugo. Iniwang wakwak ang tiyan. Lubos itong ikinabahala ng mga residente. Kung sino man ang may kagagawan, dapat nang mahuli at mapahinto. Nangangamba sila na kalaunan, hindi na maging sapat ang hayop para sa nilalang at tao na ang susunod na biktima. Ilang residente na ang sumubok tugisin o tuklasin kung sino o ano ang nilalang. Kaso nga lang, dahil wala na ang albularyo sa bayan, hindi naging matagumpay ang kanilang paghahanap. Patuloy na nagdulot ng takot sa isipan at puso ng mga residente ang hindi matukoy na nilalang. Ayon pa sa mga ito, mula sa bubungan, naririnig ng ilan ang malakas na pagaspas ng pakpak. Malakas ngunit parang mabigat din ang hangin. At kahit walang makita, nararamdaman nilang tila may nagmamasid, may nakatingin mula sa dilim. Naghigpit ang otoridad sa lugar. Pagsapit ng 6:00 lahat ay dapat nasa loob na. Sinisiguradong sarado ang mga bintana at pintuan. Nilagyan din ng proteksyon ang natitirang alagang hayop. Nakasilid sila sa sementadong kulungan kung saang tangi may-ari lamang ang may kakayahang magbukas. Dahil sa pag-iingat ng residente, bumaba ang bilang ng natatalang namatayan ng alaga na siyang ikinatuwa ng bayan. Siguro naman, kung ano man yun ang bibiktima, alis na dito. Wala na siyang nakakain eh. Ito ang palaging usapan ng mga residente. Habang nasa pagkainan, nabanggit ni Aling Rosa ang patungkol sa usap-usapan ng bayan. Binalaan niya ang mga dalaga na mag-ingat, lalo na't hindi pa rin natutuklasan kung sino o ano ang may gawa. Nay naman, mga hayop lang ang nawawala, no? Kung ano man yung kumuha sa kanila, siguradong kaya namin ni Selena, di ba? Wika ni Cecilia habang tinatapik ang kambal. Natawa lamang si Selena. Umagang-umaga ay puno ng enerhiya ang kapatid. Hayaan mo na si Inay Cecilia. Nag-aalala yan para sa atin at isa pa. Tulad nga ng sabi ni Inay, hanggang ngayon hindi pa natin alam kung ano yung gumawa nito. Tugon ni Selena.
at tinapos na ang pagkain. Pagsapit ng hapon, nagtungo ang kambal sa bayan upang mamalengke. Si Selena lang sana ang aalis, ngunit nagpumilit ang kambal na sasama ito. Cecilia, ano namang gagawin mo sa bayan? Ilang beses ka nang nakapunta dun wala namang bago. At saka isa pa, alam naman nating dalawa na ako lang yung kikilos sa atin eh. Wika ni Selena. Sige na ate, ayoko maiwan dito no. Alam mo namang may kakaiba kay nanay eh. Sige na. Pangako tutulungan kita magbitbit. Pumayag ka na. Ay naku. Sige na nga. Basta siguraduhin mo hindi ka magiging sakit ng ulo. Tuwang-tuwa si Cecilia. Nagtungo sa bayan ang dalawa. Matapos mamili habang pauwi na ang kambal, kagad silang binati ni Linda. Isang dalaga na nagsisilbi sa simbahan. Kapansin-pansin ang malaking tiyan. Kagad kinausap ni Cecilia ang dalaga. Napakadaldal at dami ng tinanong. Gayunpaman may napansing kakaiba si Selena sa kapatid. Halos hindi na maalis ang tingin nito sa sinapupunan ng dalaga. Bagamat napaisip. Hindi niya binigyan ng masyadong pansin ang nakita. Kahit nagpaalam na, hindi pa rin maalis ang titig ng kapatid kay Linda. Oh, wag mo sabihin na gusto mo na ring magbuntis Hindi madali yun. At isa pa, hindi pa tama yung edad mo. Hindi nagsalita ang kapatid. Lalong nagtaka si Selena dahil napakadaldal nito kanina. Pagkarating sa bahay, umakyat muna ng kwarto ang kapatid. Naiwan si Selena sa kusina upang itabi ang mga pinamili. Kalaunan, tinulungan niya rin ang ina sa pagluto ng hapunan. Ilang beses tinawag ni Selena ang kapatid sa kwarto, kaso nga lang ayaw nitong bumaba. Ang sabi ni Cecilia na masakit ang tiyan. Ilang beses siyang nag-alok ng tulong sa kapatid, ngunit mariin itong tinanggihan ni Cecilia. Hindi na pinilit pa ng dalaga at umalis na sila. Madaling araw nagising na lamang sa malamig nitong pawis si Selena. Tila naghahabol ng hininga. At sa hindi malamang dahilan, napaginipan nito si Linda. Bagamat hindi malinaw, nakasisiguro ang dalaga na hindi maganda ang nangyari sa panaginip. Gayunpaman muling natulog ang dalaga. Kinabukasan nagulantang ang lahat. Ang takot na dating naramdaman ng mga residente, tila dumoble nang malamang merong namatay sa bayan. Hindi sana ito masyadong bibigyan ng pansin, kaso nga lang ang itsura ng bangkay nagdala ng kilabot sa puso at isipan ng mamamayan. Isang babae ang natagpuan sa may likod ng simbahan. Putol ang kanang kamay, wakwak ang tiyan, at halos hindi na mamukaan. Inisa-isa ng pare ang mga naninilbihan sa simbahan. Nalaman na si Linda ang nawawala. Napaluhod na lamang sa hinagpisang asawa nito. Humagulgol sa pag-iyak. Usap-usapan sa bayan na maaaring nakita ng aswang si Linda na pagkainteresan dahil buntis. Lalong nagigpit ang bawat residente. Tila nagkaroon na rin ng lamat ang dating samahan ng bawat magkakapit-bahay. Nag-iingat ang mga ito dahil baka isa sa kanila ang salarin. Nagpatuloy ang mga panaginip ni Selena na parang naging pangitain na sa kanya. Gusto sana nitong sabihan ng pamilya tungkol sa mga pangyayari. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ng dalaga na mas mabuting wag muna itong gawin. Kaliwat kanan na ang mga dalagang namamatay. Tila may matalas na pakiramdam ang aswang na malaman kagad kung sino ang nagdadalang tao kahit hindi pa malaki ang tiyan nito. Sa paglipas ng araw, napansin ni Selena na hindi lamang nakakaapekto sa tulog niya ang pangyayari tuwing bagong may mamamatay.
Nagkakaroon ito ng mga pantal, pagsusuka, at tila may kirot sa dibdib na hindi mapaliwanag. Nais niya sanang kausapin si Cecilia, kaso nga lang ayaw niyang maapektuhan ang kapatid. Gusto niyang maging masayahin ang kapatid kahit napakahirap itago ng karamdaman. Isang araw, lumabas muna si Cecilia kasama ang ibang kaklase. Nagsabi namang babalik ang mga ito bago mag-alas 6 ng gabi. Habang naglilinis ng lumang bodega si Selena, natagpuan nito ang isang lumang baul na parang pagmamay-ari pa ng ama. Hindi niya napigilang maluwa dahil malapit silang dalawa. Nakita nito ang mga lumang larawan kung saan masaya at kompleto sila. Kasabay na din ang lumang aklat na gawa sa balat ng hindi kilalang hayop. Nung una nabitawan ng dalaga ang aklat, kakaiba ang gaspang nito. Gayunpaman, nanaig ang kuryosidad ni Selena kaya't muli niya itong kinuha. Sa loob, may sulat kamay ng mga orasyon at tala. Habang sinusuri, isang pahina ang nakaagaw ng pansin. Ang sumpa ng laman, maaaring maipasa. Isa ang kayang isalba, isa lang ang kayang protektahan. Hindi masyadong naintindihan ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng sulat. Ngunit habang tinitignan pa ang laman ng baul, isang maliit na boteng tila may langis sa loob ang natagpuan. Sa labas ay may lagdang iniwan ang ama. Meron itong orasyon at ayon sa nakasulat, kailangan maipahid o mapainom ito sa aswang. Ito lang ang tanging paraan upang mamatay ito. Dali-daling pinuntahan ni Selena ang ina upang magbigay linaw sa mga katanungan sa isipan. Hindi niya inasahan ang naging reaksyon ng ina. Paulit-ulit nangingi ng paumanhin at halos mapalod sa kakaiyak. Doon niya nalaman, may lahing aswang noon ng ina. At sa tulong ni Mang Elias ay naipasa nito sa iba ang sumpa. Ngunit sa kalaman ni Mang Elias, isang bata lamang ang kayang bigyan ng proteksyon. Hindi inaasahan ng mag-asawa na kambal ang magiging anak. Ginawa lahat ni Mang Elias upang malagyan din ng proteksyon si Cecilia. Kaso nga lang huli na ang lahat. Tanging pananalig at pananampalataya na lamang, isang milagro ang makakatulong sa kambal. Kaya po ba, ganun mo itrato si Cecilia? Kasi alam mong aswang siya. Bakit hindi niyo po kaagad sinabi? E di sana natulungan natin siya bago pa mahuli ang lahat. Ibig sabihin, siya yung pumatay sa... Natigilan sa pagsasalita si Selena nang dumating si Cecilia. Naite, asan kayo? May dala ko mga pasalubong oh. Oh, ano nangyari? Para kayo nakakita ng multo. Nay, bakit ka umiiyak dyan? Nagulat si Cecilia dahil biglang sumigaw ang nanay. Halos itulak pa siya papalayo. Dali-daling umalis si Aling Rosa. Ate, anong nangyari kay nanay? Bakit ganun? Niyakap ni Selena ang kambal. Pagsapit ng gabi habang natutulog, ginising ng ina si Selena at pinababa sa sala. Muli itong nangingi ng tawad sa anak. Bagamat hindi siya makakatulong, nirekomenda nito ang nanay ni Mang Elias na si Lola Edna. Dati itong mangkukulam at hindi nito nagustuhan ang pagsasama nila ng anak. Gayunpaman, nakakasiguro naman si Aling Rosa na kahit papano ay mahal ng matanda ang kanyang mga apo. Bakit ka ganyan, Nay? Si tatay nga tinulungan ka eh. Tapos yung sarili mong anak sinukuan mo kaagad. Dapat itrato mo rin ng tao si Cecilia. Anak mo rin siya eh. Wika ni Selena. Umalis ang dalaga ng gabi. Pagkarating sa kubo ng lola, kagad siyang pinapasok. Pasensya ka na, iha.
Pero katulad ng sinabi ng nanay mo at anak ko, huli na ang lahat. Lalo na't naghahasik na ng kasamaan ng kapatid mo. Yan sinabi ko kay Elias eh. Mag-ingat siya pero wala. Matigas ang ulo. Wika ni Lola Edna. Pero bakit naman po si nanay? Natanggal sa kanya yung sumpa. Dahil nga sinumpa lang ang nanay mo, pwedeng ipasa sa iba. Pero ang kapatid mo, nasa dugo niya mismo ang pagiging aswang. Ibig niyo po bang sabihin, kung ano si Cecilia ngayon, ganon din ang kakantungan ko? Hindi apo. Isa lang ang kayang protektahan ng tatay mo, kaya hindi ka nadamay. At yang langis na yan, yang dala mo ang susi upang mabigyan ng katarungan ang mga babaeng walang awang pinapatay ng kapatid mo. At para matigil na rin ang kalbaryong ginawa niya, isang patak lang ng langis na yan sa dugo ng kapatid mo. Yun lang ang kailangan, iha. Teka, paano ko po gagawin yun? Kapatid ko po yun eh. Nasa kamay mo ang solusyon. Alam kong mahirap pero tandaan mo. Ngayong alam mo na ang lahat. Bawat biktima ng kapatid mo noon, hindi mabibigyan ng hustisya. Lahat sila ay may pamilyang naiwan. Dadami pa sila kung hindi mo pipigilan. Ito ang huling wika ni Lola Edna. Umuwi na ang dalaga. Sa kanyang isipan, paulit-ulit bumabalik ang mga sinabi ng matanda. Madaling araw na nang umalis ito. Ngunit ganun pa man, madilim ang paligid. Bagamat labag sa kalooban, alam nitong kailangang gawin ang nararapat kahit sariling kadugo pa ang kailangang patayin. Kahit puyat, kagad nitong pinuntahan sa silid ang kapatid. Dahan-dahang binuksan ang kumot. Nakahanda na ang langis upang ibuhos sa sugat ni Cecilia. Kaso nga lang laking gulat nito nang makitang unan lamang ang nasa ilalim ng talukbong. Lumabas si Selena upang subukang hanapin ang kapatid. Kaso nga lang laking gulat niya dahil maraming tao sa labas. Akala ng dalaga nalaman ng taong bayan na ang kambal nito ang aswang. Pero ang dahilan kung bakit sila nasa labas, nawawala ang anak ng kapitan. Nagtulong-tulong ang mga kababaryo upang hanapin sila. Sabay buhos pa ng ulan, nahirapan silang hanapin ang dalaga. Lumihis ng landas sa grupo si Selena. Panalangin nito na sana makita muna ang kapatid bago pa malaman ng mga residente ang katotohanan. Walang buwan, walang mga bituin. Kahit madilim ang paligid, nararamdaman ni Selena ang presensya ng kapatid. Sa liblib at itaas na bahagi ng bundok, doon niya natagpuan si Cecilia. Kaagad niya itong sinundan ng pumasok sa kuweba. Kahit ramdam niya ang pagmamahal, ang nilalang na nasa harapan, malayong malayo sa itsura ng kapatid. Napatras ng bagya ang dalaga sa takot. Nag-aalangan kung itutuloy ba ang plano. Gayunpaman dala ang balisong ng ama at langis na may orasyon. Hinarap niya ang kambal. Dahan-dahang humarap sa kanya ang isang malaking halimaw. Tila nilamon ng anino nito ang dalaga. Nababalutan nito ng itim na balahibo. Matalim ang ngipin at kuko. Nanlilisik ang pulang mga mata. Sa kamay niya bitbit ang isang batang lalaki. Iyak ng iyak ang bata at halos himatayin na sa takot. Tinitigan siya ng nilalang hanggang sa dahan-dahan nitong nilapagang bata. Kaso nga lang, nakita nito ang dalang balisong ng kapatid. Nagbago ang reaksyon ng halimaw. Para saan ang dala mo? Papatayin mo ko. Mabilis ang kilos ni Cecilia. Binuka ang bibig at akmang kakagatin na ang bata. Kagad lumapit si Selena upang pigilan ito. Kaso nga lang nakailag ang halimaw sa atake. Nadaplisan nito ang balikat ng kapatid. Napasigaw sa sakit ang dalaga. Muli itong inatake ng halimaw. Dahil dito, nabitawan niya ang balisong
Tumalsik ito sa malayo. Gayunpaman hindi tumigil si Selena upang kunin ang bata. Kaso nga lang kahit ibigay niya ang buong lakas, wala itong laban sa halimaw. Paulit-ulit na tutumba at halos gumulong na sa putikan si Selena. Ilang beses itong natamaan ng kuko ng nilalang. Tumatama na rin siya sa bato sa paligid. Kahit nagtamo ng mga pasa at mga sugat, napansin niya na nagpipigil ang nilalang. Kita sa mga mata ng aswang na ayaw nitong saktan ng kapatid. Hindi mapigilan ni Selinang maluha. Ayaw din niyang kalabanin ang kapatid. Kaso nga lang maraming mamamatay kung patuloy na mabubuhay si Cecilia. At dahil hindi pa rin nagpapaawat si Selena, pumikit na lamang ang nilalang. Tila ayaw nitong makita ang susunod na gagawin. Sumugod siya. Kagad bumaon ang mga kuko sa mga binti ni Selena. Ngunit imbes na umalis si Selena, binaon pa nito ang kuko. Sa ganitong paraan umaasa si Selena na matatauan na ang kapatid. Isipin mong maigi. Kung ako kaya mong saktan, ano pang kaya mong gawin sa ibang tao? Dahil sa sinabi ni Selena, dahan-dahang umatras ang nilalang. Umalis ka na. Kung hindi, tutuluyang kita. Muling nakuha ni Selena ang balisong. Ngunit imbes na itutok sa nilalang, itinutok niya ito sa sariling leeg. Kaagad binaba ni Cecilia ang bata. Bumalik sa anyong tao. Kung hindi ka makikinig sa akin, mas mabuti pang patayin ko na lang din ang sarili ko. Hindi ko maaatim na alam ko kung sinong may sala sa pagpatay sa mga tao sa baryo. At hindi ko rin kayang sabihin sa mga tao na kapatid ko mismo ang pumapatay. Tama, mas mabuti to. Mamatay na lang ako. Dito na tuluyang nanghina si Cecilia. Nakuha na ang loob ng aswang. Pumayag ito sa gustong mangyari ni Selena. Susubukang ipagamot ang kanyang sarili. Umaasa si Cecilia. Natutupad sa pangako ang kanyang kambal. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Kaya makakaasa kang tutuparin ko yan. Kagad sinaksak ni Selena ang balisong na nilublob sa langis. Napakalakas na angil ang binitawan ni Cecilia. Ngunit kada tulak nito sa kapatid, masinigitan pa ni Selena ang pagkayakap. Sinagad nito ang talim ng hindi bumibitaw kahit gaano pa karaming sugat ang natamo. Unti-unting humina ang katawan ni Cecilia hanggang sa tuluyan na itong nanlamig at hindi na gumalaw. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Kasabay ng agos ng tubig, umagos din ang dugo ng aswang. Yakap-yakap ang katawan ng kapatid. Patuloy sa pag-iyak at paghingi ng tawad si Selena. Sana mapatawad mo ko. Pangako, ito ang una at huling beses na magsisinungaling ako sa'yo. Inihatid muna ng dalaga ang batang dala ng kapatid. Pasikot-sikot ang daan upang hindi matandaan ng bata kung saan sila nanggaling. Nakatulong din ang madilim na paligid upang hindi sila makilala ng anak ng kapitan. Iniwan niya ito sa lugar kung saan malapit ang mga residenteng naghahanap. Nang masiguradong ligtas ang bata, umalis na si Selena at binalikan ng kapatid. Sinukluban ng langit at lupa si Selena nang makita ang katawan nito. Napaluhod sa tabi ng kapatid. Tumingala sa langit. Ramdam niya na nagkaroon ng hustisya ang bawat biktima ni Cecilia. Nawala na rin ang pangamba na may susunod pang biktima. Gayunpaman, hindi niya kayang mabuhay sa bigat ng nagawa. Kinuha niya ang natitirang langis. Isinawsaw dito ang balisong ng ama. Ipinikit ang mga mata. Itinapat sa sarili. Kung hindi kita kayang iligtas, sasama na lang din ako sa'yo. Dugo ng dalawa ang umagos, kasabay ng ulan ng gabing yun. Ilang linggong hinanap ni Aling Rosa ang mga anak.
Kahit maraming nagsabi na maaaring naging biktima din ng aswang ang kambal. Alam ng ina kung ano ang katotohanan. Bagamat nag-aalangan, naglakas loob ang nanay na puntahan si Lola Edna upang mangingi ng tulong. Kahit alam nito na hindi siya gusto ng matanda, nagpatuloy pa rin. Ang mahalaga ay matagpuan ang mga anak. Kakatok pa lang sana ng pintuan si Aling Rosa nang pagbuksan siya ng matanda. Halika! Alam ko kung anong pinunta mo dito. Dinala ni Lola Edna ang ina sa kinaroroonan ng 2 dalaga. Hindi nito napigilang umiyak sa nakita. Naaagnas na ang katawan ng dalawa. Noon pa lang, sinabihan ko na kayo ni Elias na wag nang ipagpatuloy ang pagsasama nyo. Ngayon ang mga bata ang nagsakripisyo. Dahil sa pagmamahalan yung dalawa. Hindi ako galit, Iha. Pero sana nakinig kayo sa akin. Hindi nagkakaroon ng masayang wakas ang mga nilalang sa dilim. Ngayon, wala nang iyong asawa. Wala na rin ang iyong mga anak. Gamitin mo na lang ang natitirang oras mo sa mundo upang gumawa ng kabutihan. Ipaalam mo sa bayan ng sakripisyo at pagmamahal ng mga anak mo. Upang manatili ang magandang imahe ng mga anak. Walang pinagsabihan si Aling Rosa patungkol sa pangyayari. Katulad ng payo ng matanda, ginamit ni Aling Rosa ang panahon upang gumawa ng kabutihan sa bayan. Ibinuhos niya ang buhay upang tumulong, magbigay gabay at turuan ang taong bayan kung paanong proteksyonan ang sarili sa iba't ibang uri ng elemento at nilalang. Bagamat nagsisisi pa rin ito na hindi man lang niya naparamdam ang pagmamahal sa mga anak lalo na kay Cecilia, bumawi na lamang siya sa mga naging biktima ng anak nito. Ilang taon nang lumipas, isang matandang babae ang nagbabahagi ng istorya sa mga bata tuwing gabi. Sa gitna daw ng kagubatan ng bataan, may 2 punong kahoy na tila magkahawak ang ugat. Ang sabi, kambal na nagsakripisyo, isa para sa bayan, isa para sa kapatid. Simula noon, tuwing may kabilugan ng buwan, nagdarasal ang mga taga San Ramon sa tulong ni Aling Rosa. Wala ng aswang, wala ng mga biktima, ngunit hindi malilimutan ang alamat ng kambal. Ang 2 taong nagsakripisyo dahil sa maling pagmamahalan at para sa kapakanan ng mga taga-baryo. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay istorya patungkol sa gayuma ng engkanto. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lamang natin sa pangalang Mando. Taong 2001. Siquijor. Nagsimula ang lahat nang may nakapagsabi kay Mando tungkol sa pangangaliwa ng asawa. Nag-ibang bayan ito upang magtrabaho pero batay sa sumbong ng kakilala, may kinakasamang lalaki. Ayaw maniwala dahil umuuwi naman ito sa takdang araw at maraming pasalubong. Malaki rin ang perang naipon at sasakto sa halaga ng sahod. Walang kahinahinala dahil nagpapalambing pa rin sa kanya. Ang kwento ay puro tungkol sa trabaho. Panay din ang reklamo nito na minsan walang pahinga sa walang tigil na paglalabada. Nagsisilbi bilang katulong sa mayamang pamilya. Lahat ng gawain ay siya ang bukod tanging kumikilos. Mula sa pagbabantay ng mga bata hanggang sa paglalaban ng mga damit. Babae ang amo, kaya duda siya na meron itong lalaki. Isa pa, subdivision, at lahat ng nakatira ay abala sa trabaho at negosyo. Mahal ang bait ng amo ko. Ang sabi ni Ma'am Sonia, kung magtatagal ako sa kanya ng 3 taon, tataasan yung sahod ko eh.
At kapag aabot ng 10 taon, siya nang sasagot sa pagpapagawa ng bahay natin. Nabahagi ko sa kanya yung buhay natin eh. Naawa, kaya ayun, binigyan ako ng kondisyon. Nakakapagod ang trabaho pero kung tutuparin niya ang pangako, titisin ko yun ha. Wika ni Irene. Mabuti naman kung ganon. Pero kung hindi mo kaya, huwag pipilitin. Unahin mo pa rin ang sarili. Mapag-iipunan din natin ang pagpapagawa ng bahay. At isa pa, walang balak si Tatay Jojo na paalisin tayo. Kaya hindi kailangan magmadali. Wika ni Mando. Pero mas mainam na meron tayong sariling bahay para magagawa natin ang lahat ng gusto. Nakakaya na rin kay Tatay Jojo eh. Kung tutuusin, dapat bumukod tayo kasi mag-asawa tayo. Kung ako lang naman, dito na ako sa tahanang to. Walang problema kay Tatay Jojo. Kasi gusto niya rin may kasama eh. Pero kung nais mo namang bumukod, wala pa ring problema. Pagdating ng araw, kapag may sapat ng ipon, ipapatayo natin ang bahay na gusto mo. Tugon ni Mando sa asawa. Gumanti ito ng ngiti at yumakap sa kanya. Sabay nang nagpahinga dahil meron pang maagang lakad. Kinabukasan nagulat na lamang si Mando dahil wala na sa tabi si Irene pagkagising. Hinanap sa loob ng tahanan pero hindi magilap. Wala din sa labas. Nagtatakang lumapit si Tatay Jojo. Kung makahanap ka naman parang nilayasan ka ng asawa mo. Sandali. May hindi pa kayo pagkakaunawaan. Maaga yung umalis Nagmumug nga lang tapos lumabas na Ano nangyari? Bakit nyo naman po nasasabi ang ganyan? Maayos naman po ang pagsasama namin ni Irene. Hinuwa ko lang naman batay sa kilos ng babae. Kanina kasi nagmamadali. Mabilisan ang kilos na parang may hinahabol na oras. Hindi ko nga alam kung napansin niya magkaibang pares ng bakya yung sinuot. Daliri pa ang ginamit sa pagsuklay ng buhok. Baka tama ang sinabi ni Nestor. Merong palihim na kinikita yung asawa mo. Napabuntong hininga si Mando. Pilit pinigilan ang inis. Tatay Jojo naman, mabuti pang atupagin nyo na lamang ang gawain nyo. Alis lang po ako. Huwag nyo na rin po akong intayin kasi baka matatagalan ako sa pag-uwi. Saan ka ba pupunta? Huwag mo sabihing habulin mo si Irene. Mando, hindi ka aso para maghabol Kung ayaw na ng asawa mo sa'yo, huwag mong pilitin. Hindi ka wala ng babaeng yon. Mahaba pa ang sinabi ng matanda pero hindi na pinakinggan ni Mando. Pagkatapos gumayak. Dumiretso sa pag-angkas ng motorsiklo. Hinarurot habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Kaso biglang nahinto sa kalagitnaan dahil hindi alam ang eksaktong pinagtatrabahuan ng asawa. Nahampas na lamang ang manibela. Wala pang ideya kung ano ang totoo pero sa puntong ito, hindi maiwasang makaramdam ng galit. Kaagad ding tinabi ang motorsiklo nang makasalubong ang kaibigang si Nestor. Umagang umaga, ganyan yung mukha mo. Ano balita? Umuwi ka gabi yung asawa mo. Wala bang nabanggit sa'yo? Masama ang timpla ko ngayon kaya huwag ka magsimula. Dumiretso ka sa lugar kung saan ka pupunta. Ayaw mo kasi makinig sa mga payo ko Yan tuloy ang napala mo. Hindi naman ganun kagandahan yung kasama mo. Kumikerengkeng pa. Pasensya na kung masyadong pasmado ang bibig ko ngayon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano bang alam mo bakit parang mas marunong ka pa sa akin? Bumaba ng motorsiklo si Mando para hanapin ang kaibigan. Nakahanda na ang kamao para manuntok. Pare, kalmahan mo lang. Kung ayaw mong matanggap ang salita ko, bahala ka. Nakakainis na rin kasi. Magandang lalaki ka. Maraming magagandang dilag na nagkakandara pa sa'yo. Pero doon ka pa sa Irene nagpakasal. Siguro ginayuma ka niyan. Hinalungkat ni Nestor ang dalang bayong. Kagad sinabuyan ng asin si Mando pero wala itong reaksyon. Isang saboy mo pa, matatamaan ka sa akin. Ano akala mo? Hilaw na sinaing ako para lagyan ng asin ng takip ng kaldero.
Nestor, ito ang tatandaan mo Magkaibigan tayo. Pero sa susunod na makarinig pa ako ng salita mula sa'yo laban sa asawa ko, pasensyahan na lang talaga tayo. Pasensyahan tayo kung darating ang mga araw. Mapapagtanto mo ang lahat ng sinabi ko. Walang hingian ng tulong Tignan natin. Napapagod na ako kakasabi sa'yo, malaki ka na. Gamitin mo rin yung utak mo minsan. Masamang nagtitigan ang magkaibigan. Naunang umiwas si Nestor. Dumiretso ng daan. Si Mando naman ay lalong kinabahan. Samot-saring kaisipan ang sumasagi. Gayunpaman, minabuting pakalmay ng sarili bago pa tumaas ang presyo ng dugo. Nang makabalik ng tahanan, nabaling kay Tatay Jojo ang inis. Paulit-ulit itong nagsasabi na iwanan na lamang si Irene kung sakaling totoo man na meron itong ibang karelasyon. Dahil mas matanda sa kanya, hindi na sumagot. Ayaw niyang mabastos. Naging maingat sa pagsasalita. Wala naman ho tayong matibay na ebidensya. Huwag muna tayo magsasalita ng tapos. Malay natin may pinaplano si Irene. Tong mga kilos niyang pasikreto baka may ibig sabihin para sa amin. Saka na lamang tayo magsalita kung may katotohanan na ang lalabas sa bibig. Ay nako, manang-mana ka sa papang mo. Martir sa pag-ibig. Parang sinalo mo yung karanasan niya sa nanay mo noon Ganito rin yun, Mando. Buong akala ni Marlito, siya lang ang lalaki sa buhay ng asawa niya. Yung pala, pang-10 siya. Napakamot na lamang sa ulo si Mando. Sumakabilang buhay na si nanay at tatay. Kalma ka sa salita mo mamaya, dalawin ka niyan. Umalis na lamang si Mando. Pumasok ng kwarto para ligpitin ang higaan na nakaligtaan kanina. Natigilan nang makita ang gamit ng asawa sa ilalim ng papag. Naiwan ang isang bag. At dahil nakabukas ito, bumungad ang mga sulat na puro pangangamusta. Pangalan ng lalaki ang nakalagda sa ibaba. Napaisip kung sino ito. Hanggang sa naalala ang pinsan na merong diferensya sa pag-iisip. Dahil dito, nagkipit balikat na lamang at saka inayos ang mga gamit. Pagsapit ng hapon, abala sa pagtaga ng saging si Mando para ibenta sa negosyanteng suki. Maramihan ang aangkatin nito, kung kaya't pinutol na lamang ang mga bunga na meron ng hinog. Bayad na rin, kaya binilisan ang kilos. Sa katunayan, nabuhay si Mando sa pagsasaka ng saging, kamoteng kahoy at mais. Ito ang nakagisnan kahit noong paslit pa lamang. Kapag wala pang aanihin, kay Tatay Jojo tumutulong. Isa itong antingero na nagbebenta ng mga anting-anting. Hindi gaanong malaki ang kita dahil para sa mga tao. Walang bisa ang gamit na gawa sa tao kumpara sa bigay ng mismong kalikasan. Gayunpaman, meron pa ring nadadala, lalo na ang mga unang sumubok sa kanya na napatunayan ang bisa ng gamit. Mando, pagkatapos mo dyan, samahan mo ako sa bahayan ha. May nagawa kasi akong gamit Sakto, ngayong araw darating sa pwestong kaibigan ko. Magbabakasakali lang tayo, baka may bumili. Pandagdag na rin ang gastusin. Minadali ni Mando ang pagputol ng mga saging. Pagkatapos maikarga sa hinihintay na sasakyan, nakisabay na rin sila patungong bayan. Maraming tao sa sandaling ito. Siksikan sa dagsaan ng mamimili. Pumwesto si Tatay Jojo kung saan direktang makikita ng mga taong mahilig sa anting-anting. Mga medalyon na muling binuhay sa pamamaraan ng pagpapakain ng dasal. Mga balang tanso na nilagyan ng orasyon. Mga orasyong isinulat sa papel, inilapat sa habak. Mga rosaryo na binili sa simbahan, kinargahan ng dasal. Kahit papano merong nagka-interes, may bumili. Meron ding panayang puna at bato ng masamang salita. Hanggang sa napako ang tingin ni Mando sa isang lalaki na kaagad pinulot ang mutya ng linta. Mabusising sinuri ang bawat parte.
Manong, magkano pong isang to? May taglay ba tong gayuma? Wika ng lalaki. Nagulat ang matanda sa tanong. Sa tinagal ng pagtitinda ng anting-anting, ito pa lamang ang unang pagkakataon na makarinig ng ganong klaseng katanungan. Madalas sa inuusisa, kung makakayanan bang protekta ng buhay laban sa banta ng kalaban o hindi kaya swerte sa negosyo. Grabe naman yung tanong mo, Eho. Meron din naman ang mutyang yan. May kusang gayuma. Sigurado ka bang sa ganyang paraan mo gagamitin? Oho, hindi naman sa ibang tao kundi sa asawa ko lang. Kumikerengking kasi sa ibang lalaki. Gagamitan ko nito para bumalik sa akin. Medyo masama pakinggan, pero gusto ko lang bawiin ng nararapat. Ay ganun ba? Desisyon mo yan. Ibibigay ko na lang ng mura. Tugon ni Tatay Jojo. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Nasundan nito ng tingin ni Mando. Napabuntong hininga nang pumasok sa isip ang sitwasyon kay Irene. May parte sa kanya na nagsasabing gawin din ito para hindi magkatotoo ang sinasabi laban sa asawa. Bumaling sa paninda ni Tatay Jojo pero kagad siyang sinita. Oh, anong iniisip mo, Ber? Huwag mo sabihin gagawin mo rin yung sinabi ng lalaki. Hindi. Tinitignan ko lang kung marami pa. Abutin ata tayo ng hapon dito eh. Pero kung sakali mang gusto mong gawin yan kay Irene, magsabi ka lang para maturuan kita ng tamang pamamaraan. Napailing na lamang si Mando. Ginugol na lamang ang oras sa pagmamasid sa paligid. Sa hindi inaasahan, napatayo si Mando nang masipat sa siksikan ng mga tao ang asawang si Irene. May kasama itong lalaki pero hindi namukaan dahil nakatalikod. Inaninag ng mabuti. Sa pagiging kabado, nagmamadaling pinuntahan pero nakainga ng ibang tao ang nabutan. Kahubog at kawig lang pala ng asawa. Gayunpaman naging balisa pa rin. Hindi maintindihan ang nararamdaman sa puntong ito. Malakas ang kabog ng dibdib. Balisang balisa. Samot-saring pagdududa ang sumasagi sa isipan. Buntong hininga na lamang para mapakalma ang sarili. Lumapit din siya kay Tatay Jojo para magbigay ng tubig at pagkain. Kumain ka muna para naman mabaling ang atensyon mo sa iba. Masyado kang balisa. Kawig lang ni Irene ang nakita mo pero napapraning ka na. Bakit hindi mo na lang kumprontay ng asawa mo? Huliin mo sa salita para magkaalaman at mapanatag ang kalooban mo. Hindi ang ganyan, binabaliw ka sa ideyang meron siyang iba. Baka nga napapraning lang ako, tay. Tiwala naman ako kay Irene. Hindi niya ako pagtataksilan. Tiwala pero ganyan ang nararamdaman mo. Iho, para magkalinawan, kausapin mo si Irene. Mahirap mabuhay ng may pagdududa. Lalo pat may nakapagsabi na may karelasyon. Si Nestor nga may nasabi rin tungkol sa asawa mo eh. Natahimik si Mando. Ibinaling na lamang ang atensyon sa pagtulong na maibenta ang mga gamit. Swerteng naubos ang lahat ng pakyawi ng isang antingero. Pag-uwi ng tahanan, nagtaka si Mando nang bumungad sa bakuran si Nestor. Seryoso itong sumalubong sa kanya at binalita ang nalalaman. Ayoko na sanang mangialam ha. Pero hindi ko rin mga sikmurang manahimik na lamang. Lalo na tinatraidor yung tinuring kong kaibigan. Mando, hindi ka tulog pero pakiusap gumising ka. Wala na sa'yo yung puso ni Irene, sumama na yun sa ibang lalaki. Kaninang umaga lang, nagtungo ko sa bayan. Nakita ko ang asawa mo, masayang nakikipaglambingan sa isang lalaki. Doon mismo sa Bayaliwan. Nakaramdam ng galit. Gustong sakta ng kaibigan, pero pumaibabaw ang ideya na baka tama ito. Pwede ba pare, tama na. Napagod ako sa lakad namin ni Tatay Jojo eh. Huwag mo na akong guluhin.
Nilagpasan ni Mando si Nestor pero nagpumilit ito. Sa puntong yun, hindi pwedeng baliwalain. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ordinaryong lalaki ang kalaguyo ng asawa mo? Engkanto yun! Diretsong napatitig si Nestor sa kaibigan. Matagal bago nakapagsalita. Si Tatay Jojo na nakarinig ay kagad lumapit. Engkanto ka mo, Nestor. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Tatay Jojo. Kung hindi nyo na itatanong, bukas ang ikatlong mata ko para sa ganitong elemento. Kanina ko lang din nalinaw ang kasama ni Irene eh. Walang duda. Tamang hinala ko, hindi ordinaryong tao yun. Nestor, hindi yan nakakatuwa. Kung nandito ka lang para manira, umuwi ka na lang. Sandali lang naman, Mando. Hindi pwedeng isawalang bahala ang ganitong usapin. Hindi pangkaraniwan ang kinakasama ng asawa mo. Papayag ka bang mapunta siya sa engkanto? Nestor, saan mo eksaktong nakita si Irene kasamang elemento? Doon po sa bahay Aliwan, sa kabilang bayan. Pumasok ng tahanan si Mando. Nanikip ang dibdib, kasabay ng pagkaramdam ng takot. Hindi na alam kung ano ang iisipin sa mga kaganapan. Nangihina. Wala nang sapat na lakas para harapin ang pangyayari. Gayunpaman alisto si Tatay Jojo. Nakipagkasundo kay Nestor para mapuntahan si Irene. Tumulong naman ito. Walang pagdadalawang isip. Pinuntahan ng subdivision na pinagtatrabahuhan. Naabutan nila si Irene sa likod. Nakaupo sa tumbang puno habang may nakayakap na lalaki. Paglingon, kahit si Tatay Jojo ay kinumpirmang engkanto, dali-daling nagbitaw ng orasyon para hindi matangay ang babae sa paglisan nito. Ngayon lang din napagtanto ni Irene ang tunay na katauhan ng karelasyon nang mismong sa harapan niya. Bigla itong naglaho. Hindi siya nakakilos. Napapatanong sa naganap. Ayaw sana nitong umuwi dahil natatakot sa magiging reaksyon ni Mando. Aminado siyang nagkamali. Nakipagrelasyon sa iba kahit may asawa. Kaso pinilit ni Tatay Jojo at Nestor na bumalik ng tahanan upang makapag-usap sila ng maayos. Nanginginig na umarap. Hindi makatingin. Sa kabilang banda, gustong saktan ni Mando ang asawa dahil sa pagtataksil. Kaso natigilan ng bigla itong humandusay at mangisay. Dali-daling dinaluhan pero huli na dahil nawalan ng malay. Sa pagsuri ni Tatay Jojo, bakante ang katawan nito. Sa madaling salita, tinangay ng engkanto ang kaluluwa. Alisto naman si Nestor sa paghabol sa engkanto nang makita sa labas. Kaso nga lang pagdating sa kakahuyan, nabagsakan ng malaking sanga kaya nawala ng malay. Si Mando na nakakita, napailing na lamang. Tay, ano po ang gagawin natin? Kinuha ng engkanto ang kaluluwa ng asawa ko. Tapos si Nestor walang malay. Dahil yun sa hayop na yun. Huwag kang matakot. May laban tayo sa elemento pero isa-isahin natin. Kailangang unahin si Nestor bago pa mauli ang lahat sa kanya. Ano bang sinasabi niyo? Wala lang siyang malay. Samantala ang asawa ko, kaluluwa ang kinuha. Unahin natin si Irene. Mahabang proseso ang pakikipaglaban para mabawi ang kaluluwa ng tao sa kamay ng engkanto. Si Nestor, malay lang ang nawala sa kanya. Siya ang gagamutin ko sa ngayon. Ikaw manatili ka sa tabi ni Irene. Huwag mong ilayo ang mutyang ito. Tinanggap ni Mando ang mutya. Dali-daling binalingan ng asawa. Palihim na nagdarasal. Nang magkamalay si Nestor, si Irene naman ang inasikaso ni Tatay Jojo. Nagsambit na ng mga orasyon. Marami pa itong inilapat na dasal. Pero kahit anong gawin ay wala pa ring senyales ng kamalayan. Naluluha si Mando habang nakatingin sa katawan ng asawa. Huwag ka munang umiyak, Mando. Hindi pa uli ang lahat.
Hindi pa ito ang panahon para panghinaan ka ng kalooban. Simula pa lang ito ng proseso. Pasalamat tayo kay Nestor. Nasabihan tayo kaagad sa kalokohan ng asawa mo. Ay hindi. Hindi masasabi na kalokohan ni Irene. Dahil ang totoo, biktima lamang siya ng engkanto. Mabuti nga rin bukas ang ikatlong mata ng kaibigan mo. Nakita ang kasamaan ng elemento. Napahugot ng hininga si Mando. Hindi makatingin kay Nestor na nakaupo sa kabilang pwesto. Ilang beses niya nang sinabihan pero hindi naniwala. Hindi kasi madaling maniwala sa ganitong usapin eh. Lalo na kung walang matibay na pruweba. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan. Ang atupagin natin kung paano maibabalik ang kaluluwa ni Irene. Naging seryoso at masinsinan ang usapan. Pinangunahan ni Tatay Jojo ang plano. Siya ang may karanasan sa ganitong pangyayari. Ang ginawa, nagbigay ng alay sa engkanto, pampalubag loob upang manlambot at maawa. Hindi pinakitaan ng dahas si Tatay Jojo para maging makatotohanan. Taus-puso ang paghingi ng tawad sa naunang kilos. Nagsusumamo na ibalik sa kanila ang kaluluwa ni Irene. Sa kabilang banda hindi na panatag si Mando. Gumawa na rin ng hakbang para sa kalagayan ng asawa. Hindi sigurado sa gagawin pero determinado. Inalala ang pagriritual ni Tatay Jojo noong panahong may tinulungan. Nagtirik ng nakasinding kandila. Binuklat ang libreta. Ang problema, hindi alam kung aling pahina ang babasahin. At isa pa, hirap sambitin ang nakaukit na salita. Gayunpaman ay sinubukan ng sinubukan. Maigpit ang pagkakahawak sa mutya ng linta. Paulit-ulit na sinambit ang mga kataga hanggang umepekto ang ritual. Nararamdaman ni Mando ang lakas ng engkanto. Dumadampi sa balat ang mainit nitong presensya sa wangis ng hangin. Ilang sandali pa, napasinghap ng bumulong ang boses. Bukod sa hindi maunawaan, tila demonyo dahil ang pagsasalita'y may sumasabay. Gayunpaman, kumbinsido si Mando na tama ang ginawa nang kusang mamatay ang kandila. Ganito rin ang napapanood doon sa pagriritual ni Tatay Jojo. Maraming taon na ang nakalipas. Dali-daling niligpit ang mga gamit bago pa mahuli. Nang makaharap sa kwarto kung saan isinasagawa ni Tatay Jojo ang ritual sa pagbawi ng kaluluwa, palihim din sinasambit sa isipan ni Mando ang mga orasyon na nabasa sa libreta kanina. Sumasabay siya sa pag-uusal ng matanda. Dali-dali ring huminto nang tumingin ito. Nang magsunod-sunod ang reaksyon ni Tatay Jojo, tumigil na lamang dahil naunawa ang naging sagabal ang ginawa niya. Sa kabutiang palad nadaan sa pakiusap ang engkanto. Binalik ang kaluluwa ni Irene, kaso nga lang wala na sa katinuan. Panay ang pagiging tulala. Huwag kang mag-alala. Normal lamang yan sa tao, lalo na kung galing sa ibang mundo. Lilipas din ang kondisyong ito. Diyan na muna kayo. May susuriin lang ako. Parang may nangialam sa mga gamit ko eh. Sinundan ng tingin ni Mando ang matanda. Hinalungkat ang aparador na pinaglagyan ng libreta at mga anting-anting. Maayos naman niyang naibalik ang kinuha kung kaya't hindi na bahala. Pero para kay Tatay Jojo, sigurado itong may nangialam. Dali-daling nag-iwas ng tingin bago siya pinaghinalaan. Dumaan ang mga araw sa kabutiang palad bumuti ang kalagayan ni Irene. Maging ang amo nito sa pinagtatrabuhang subdivision, nagtataka sa mga kilos. May pagkakataon na nakikita itong nagsasalita kahit walang kasama. Napapadalas ang paglabas kahit gabi na. Sa likod tutungo kung saan maraming puno. Nga pala, Nestor. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Maraming salamat sa pagligtas mo kay Irene. Kung hindi ka nagpumilit na sabihin sa akin, hanggang ngayon siguro, biktima pa rin ng engkanto ang asawa ko.
Pasensya ka na kung hindi ako naniwala kaagad. Wika ni Mando nang mag-abot sila sa taniman. Hanga nga ako sa asawa mo eh. Hindi naman kagandahan pero naibigan pa rin ang elemento. Pasensya ka na pero walang anuman. Kaibigan kasi kita kaya kung may napapansin ako na may kinalaman sa'yo, asahan mong may gagawin ako. Sa pagpapatuloy ng normal na buhay, si Mando naman ang nagtaka sa sarili. Ilang beses na siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid, lalo na kung nasa mapunong bahagi. Parang may lumalapit na hindi nakikita. Kung minsan pa, namamalikmata, may nasisipat na anino ng babae kung saan-saan. Pinalampas niya ito. Inisip na baka napapagod lang. Kaso nga lang maging sa pagtulog, parang may ibang taong katabi. Dito na siya nagduda. Mahal pa na yung ikot mo sa higaan Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng asawa nang makarap sa mesa para sa agahan. Para kang adik ka, ang pula ng mata mo. May bumabagabag ba sa'yo? Ilang araw na kitang nakikitang balisa. Hindi ko rin po alam eh. Parang may gumugulong elemento sa akin. Kung minsan bigla na lang ako nakakakita ng babae, pero hindi malinaw ang muka. Tapos kapag nasa mapunong bahagi ako, parang may sumasabay. Parang may kasama ako na hindi nakikita eh. Baka naman minumulto ka ng babae mo. Ikaw yata ay nagtaksil gumaganti ka May iba nga ako, Mando. May gusto kong itanong sa'yo eh. Kaso hindi ako nagkaroon ng oras. Pagtapat ka nga. Ni minsan ba, ginalaw mo mga gamit ko sa aparador? Yung libreta? O hindi kaya mga anting-anting? Natahimik si Mando, kinabahan sa biglaang tanong ng matanda. Gayunpaman, minabuting hindi magpalata. Kagad umiling at nagbigay ng rason. Lumipas sa mga araw. Sa puntong ito lalong lumala ang sitwasyon ni Mando. Nakakaramdam ng pagyakap sa tuwing hihiga. Hindi masasabing si Irene dahil may pagkakataon na mahimbing ang tulog nito. Sinubukang kumalma pero biglang napasigaw. Nang makita ang refleksyon sa salamin, nakakakilabot na elemento. Ang malalapay na kayakap sa likuran. Natatarantang tinaboy. Sakalang humiwalay nang lumabas si Tatay Jojo sa kabilang kwarto. Pinakiramdaman ng matanda ang presensya sa paligid. Nang sinuri mismo si Mando, dito napagtantong nagsisinungaling. Tinanong kita kung nangyalam ka ba sa mga gamit ko. Ang sabi mo hindi. Tapos ito ang malalaman ko. Mando, nagsagawa ka ng ritual na akala mo'y makakabuti at makakatulong sa sitwasyon ni Irene. Pero nagkamali ka. Dahil ang ginawa mo, panghalina sa ligaw na engkanto. Ang binuklat mong pahina ng libreta ay para paganahin ng bisa ng mutya na siyang aagaw ng atensyon ng elemento. Hindi lang yon, susundan ka. Mawiwili sa'yo dahil nga hinalina mo. Pambihira. Katulad lang ito ng binili ng lalaki doon sa bayan eh. Mutya ng linta, gagayumahin ng sariling asawa. Yung pabaon kong orasyon ay kagaya ng binasa mo sa patagong pagre-ritual. Ang kaibahan lang, tawang pinatutungkulan ng lalaki. Ikaw naman, engkantong na biktima mo. Nanghina si Mando sa narinig. Napatulala na lamang nang mapagtanto ang katotohanan. Gayunpaman, sinagot ni Tatay Jojo ang lahat para sa kaligtasan niya. Naghanda ng mga gamit si Tatay Jojo para tuluyang maitaboy ang engkanto at maputol ang naunang ritual na ginawa ni Mando. Kaso nga lang sa unang bahagi, kagad ng bulabog ang elemento. Nagtangka itong patayin ng espiritual na kamalayan ni Mando. Mabuti na lamang maagap ang matanda. Naisaboy ang tubig na pinagbabara ng mutya. Umalingaw-ngaw ang daing nito. Hindi rin nakaligtas sa ritual ni Tatay Jojo.
Hinuli ng matanda ang espiritu at kinulong sa bote. Dali-daling nagsunog sa labas at itinapon sa apoy. Patuloy na maririnig ang hinaing ng engkanto. Sinubukan pa nitong makawala pero sa sandaling nabasag ang bote. Dito na rin nagtapos ang buhay. Sinara ni Tatay Jojo ang buong proseso sa isang mahabang dasal. Nakainga ang lahat sa takbo ng kaganapan. Si Mando sa kabilang banda. Napasabunot sa sarili dahil sa ginawa. Nakatanggap ng sermon mula kay Tatay Jojo. Pinaintindi na hindi dahil nakitang ginawa ang isang bagay ay gagawin din. Itinagong mabuti ang gamit, lalo na ang libreta para hindi maulit ang kaganapan. Pasensya na po talaga, Tay. Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari, hindi ko naman ho gagawin. Ikaw naman kasi masyado kang padalos-dalos. Alam kong nag-aalala ka sa asawa mo ng panahong yon, pero sana magsabi ka muna. Tignan mo, kung nagmamadali yung engkanto malamang natangay ka na. Hindi namin malalaman na nasa ibang mundo ka na. Swerte ka lang, hindi ka dineresyo ng nilalang. Sa susunod, huwag kang gagawa ng hakbang na hindi ko nalalaman. Tumango na lang si Mando matapos makausap ang tatay. Ang buong kaganapan na natili sa kanyang isipan. Magmula nang mabiktima ang asawa ng engkanto, napasailalim sa mahika ng elemento. Hanggang sa napunta sa kanyang sumpa. Nagmistulang aral ito. Na mabuting meron tayong kaalaman sa mga ganitong bagay. Dahil kung wala ang tulong ni Nestor at Tatay Jojo, siguradong wala na siyang asawa. Iisipin niyang pinagtaksilan siya. Pero ang katotohanan, ito ay biktima ng isang engkanto.